Tayo po'y manalangin muna. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa anniversary, Panginoon, ng Church ng Qatar Evangelical Church, Panginoon. Dito sa lugar na ito, Lord, bless the word, O God. Pagpalain mo ang iyong salita. Nawa ikaw po may taas at maluwalhati. Let your holy name be praised and let your Holy Spirit touch every one of us as I proclaim and preach your word, Father God. Magligtas ka po ng mga kaluluwa. Palakasin mo mga nanghihina. Katagpuin mo, O Diyos, ang bawat isa. Maraming salamat. Lord, this we pray in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. No, I was so touched kanina doon sa awitan, yung power of the cross. Hindi ko alam. Iyak ako ng iyak. You know, bakit? Siguro ni-remind sa akin ni Lord, at the age 65, I am here. I'm expecting na aalis kami nung 16. Nung March 16. Hinabot po kami dito ng bombings, no? At first, nang makita ko po yun, to tell you honestly, may kaba. Iniisip ko, Lord, ito na po yata huli. Baka lumaki po ito at hindi na ako makauwi. So I go up sa kwarto ko and I prayed. And naalala ko yung sinabi ni Lord sa Psalms 91. For he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my God, in whom I trust. Lumakas sa loob ko. And the next po, na bombings, nanonood na lang po kami. Ilang mga bagay po, there are many things that happened as I was going here. My mother died when I was on the airplane. Dito ko nalaman na tumaas yung aking sugar. Sobrang daming pagkain dito. And maraming mga bagay, but I really praise the Lord because alam ko walang ginagawa ang Diyos na, alam nyo, ang lagi kong hinahawakan, all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Romans 8:28. May purpose si Lord. At ngayon po, nagdaraos kayo ng 13 years anniversary po. Tinanong ko kung ano yung topic. So about, ito po yung aking ibabahagi, the power and authority of the church with Christ as the foundation. Amen. Hallelujah. So, masyadong high-tech dito, sorry. Okay. I have a question for you. Do you believe that the church has power? Amen. Now, what is a church? You know, church is not building. It's people. You are the church. Amen? So, I believe that I do believe that the church has power. Now, let us read in Matthew 16:13-19, our text. And it says, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and the others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but by my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you
bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now, una po natin dapat maintindihan, the foundation of the church with power and authority is only Jesus. Amen. Only Jesus. Amen? Because He says, on this rock, upon this rock. And who is that rock? It's Jesus. Now, people are not the foundation. Peter is not the rock. You know, when we are Catholic, I was a sacristan before, ang pare sinasabi that Peter was the first pope. Naalala niyo yun? At ang church daw ng Iglesia Katolika Romana ay nakasali kay Peter. No. Peter is not the foundation because he is a man. Okay? Not the pastor, not the priest, nor the denomination, but what Peter declared, Jesus Christ is the foundation of His church. Now, in the Bible, in Matthew 7:24 to 29, there are two kinds of people who build their houses. One is called wise men, and the other was called, sa Tagalog, ano sa Tagalog? Mangmang, or hangal, ang sabi nila. Wise man and the foolish man. Eh bakit po tinawag na matalino? Okay? Why? Kasi alam niya na doon sa lugar nila, in their place, there is always typhoons and everything, malakas ang bagyo. And yet, anong nangyari po? Alam niya, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato. And then when the rain comes and the flood came up, hindi natumba, hindi nabasak. Kasi nga ang pundasyon ay bato. Samantalang yung isa, mangmang. He's foolish. Why? His foundation is sand. Ano ba yung sand? Sa mga estudyante ho namin dito sa TMA, sand, yung mga bagay na hindi nagtatagal, mabilis mag-iba. Like, may kasabihan tayo, sinking sand. Shifting sand. So kapag ang church ay nakatayo na ang pundasyon ay tao o denomination o anumang mga bagay, magigiba lang yan. Subalit ang tunay na pundasyon na magiging matatag ang iglesia, ang church, is none other than Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaikliin ko na lang po dito yung mga verse. Sinabi ko na po. Now, if the church is focused on the program, it is weak. Pag puro programa lang. Maganda may programa, pero kung doon lamang ang pundasyon ng church at doon lang umaasa, weak na church po yan. If it is focused on the personalities of people, it is weak also. Amen? Hindi sa galing ng pastor o sino man, hindi po yon. No? You know, I've been pastoring for 41 years. I've been through many battles, ika nga, like a soldier. At alam nyo, nalaman ko, talagang kapag si Kristo talaga ang pundasyon mo, anumang mangyari, anumang problema, anumang bagyo ng buhay, mananatili ka dahil si Kristo ang iyong pundasyon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. If Christ is the center, it has power. Amen? Alam niyo po ang trending ngayon, even sa Pilipinas, aywan ko dito. You know, the trending in the Philippines, on churches, ABC. A, ilan na kayo? How many are you? How many are your attendance? A, attendance. Para bang paramihan yan? Ani mo yung marami, pero para namang ampaw. You know, yung popcorn. Pop rice. Kahit madami ang church,
Hindi doon nakasandig ang katagumpayan. Amen? The victory is not about numbers. Hallelujah. Ano yun? A, attendance. B, building. Wow. Ano ba? Pastor, may building na ba kayo? Para bang pag walang building, hindi blessed. You know, take time to read. If you have read the book of Acts, do they have sophisticated buildings? None. From house to house. And yet every day, in Acts chapter 2, every day, there are people who have been saved. God added people to the church every day. Why? Because I know there are people who are sharing the gospel every day. You know, here in Qatar, you have the most wonderful opportunity to preach the gospel, to share the gospel to all the people here. Hello? And I tell you, hindi po kayo nagpunta rito, huwag kayo masasaktan. Hindi kayo nagpunta rito upang kumita lang ng pera. Ulitin ko po. Hindi kayo nagpunta rito, you're not here to earn money alone. You are here because you are called by God in this place to proclaim His greatness, to proclaim the love of Jesus to the people here. Amen? Hallelujah. Mapalad nga ho tayo dito. Last time, I went to the site of the building ng, what do you call that building? ICAC building. Wow, it was so great. We prayed for it. Sabi ko nga, kamangha-mangha ito, that in this place, in this country, a Muslim country, papayagan ng emir na magtayo ng ganun. Kaya dapat ho, samantalahin po natin to, no? Amen? Ano pa yon? A, attendance, yan ang ano ngayon. Building. C, cash. Pastor, magkano ng love gift mo? Ganun ba yon? Hallelujah. You know, when I became a pastor since 1985, I received no love gift. For 2 years. Ano tinatanggap ko? Gulay. Yung bang parang nasa bahay kubo. So magdadala ko ng bayong kasi yun ang bibigay sa akin, gulay. Maglalakad po ako ng 7 kilometers from my house just to have the Bible study. I started in 3 families. So we have now 10 churches by the grace of God. So God is amazing. He is the only foundation. Amen? The first power and authority to continue the mission of Christ. Tingnan natin to. May mission ho tayo. You have a mission here. Amen? Ano sabi ni Lord? Matthew 28:18-20. Alam na ho natin yan? Go and preach the gospel. Humayo kayo, ipangaral ang ebanghelyo, gawin ninyo silang alagad. Make disciples. Alam niyo mga kapatid, ang hinahanap ng Lord ay hindi lamang po convert, disciple po. Amen? Gusto niyo po dumami kayo? Amen? Maganda yung marami. Kailangan dinidisciple ho natin. Yung iba, hindi nagdi-disciple. Sipol lang ng sipol. Kaya tawag doon, disciple. Pakuya-kuya-kuya lang. You know, pagdating sa langit, when we go to heaven, our aim now must be to receive crowns. You know, one crown is given to a person, a believer, na nag-i-evangelize. Pagdating doon, bibigyan siya ng korona sa langit. Dahil kayo, ang iba, wala ho dito, baka doon sa ibang church, wala nang ginawa, kundi umupo. Pagdating sa langit,
silya yung corona niya. Eh magtatanong siya, Lord, why is it that my crown is like a chair? My son, you're not doing anything. You're always sitting, hearing the sermon of your pastor. That's why I gave you this crown. Ha? Gusto niyo ba yun? Eh paano tayo magkakaroon ng corona noon? Ha? Dapat yung church, humahayo. Go! Hindi pwede yung iintayin natin na pumasok dito sa church building yung mga mananampalataya. It is not. We have to go out and preach the gospel. Share the love of Jesus to everyone. That's why, yung mga graduate po ng TMA dito, tinuruan namin kayo. The 3-minute gospel presentation, which is very, very effective if you do it. Dalawa po yun. 3-minute gospel, 3-minute testimony. You remember that? Yung BC? Hindi po before Christ. BC. Before conversion. What is your life before you have been converted? Sabihin mo lang sa tao. You share it. And then after that, ano yung sumunod? Before conversion, and then during conversion, DC. What is DC? Direct current? Ay, marunong po ako sa electrical eh. It is not direct current. DC means yung buhay mo. Paano ka nakakilala sa Lord? During conversion. How are you converted? Ha? Ako po, na-converte po ako sa pamamagitan ng kaklase ko during my college time. Sarado di kandadong Katoliko po ako, sa Kristan. Pero naanyayahan ako ng kaklase ko, tumanggap ako kay Lord. 1982, that was September. Simula noon, up to now, I'm serving the Lord. Amen? Hallelujah. Dahil alam ko, ang pundasyon ko, si Jesus lang. Amen? Now, a church with authority to teach, to preach, and to baptize. So, yun po ang ginagawa dapat natin. Okay? We have the authority to teach, to preach, and baptize. Okay? Next, it is not just a task, it is a command of God. Hindi po yan pakiusap. It is not imperative po. It is not just a task. Again, it is a command of God. Hallelujah. In Acts chapter 2, the simple disciples who were once afraid become bold. Si Peter po yun. Sila Peter. They were so afraid. They were so afraid before. Why? Because Jesus gave the mission and the power. What was the result? 3,000 were saved in one day. When Peter preached the word of God, 3,000 souls were saved. Eh ngayon, 3,000 na sharing. Baka 300 din lang yung tumanggap. Why? Ano na nangyayari sa church? Gumising ho tayo, church. Hindi ho tayo pwedeng papetig-petig lang ang buhay natin. Inutusan tayo ng Panginoon, humayo, mangaral, magdala ng disipulo. Amen? Hallelujah. When you preach the gospel, you don't just speak. You have authority from Christ. Inutusan ka ni Lord. You are the ambassador of Christ. Amen? Ano ba yung ambassador? Kapag ambassador ka dito ng Pilipinas, sa Qatar, ipinakikilala mo yung bansa mo. You are the ambassadors of Christ. Pinakikilala natin si Jesus at yung kanyang kaharian. Okay? Discipleship is a command of Christ and is not an option or a request. Hindi po nakikiusap si Lord yan, inuutos po yan. Amen? Sabi doon sa verse 15 po and 16. And He said to them, go into all the world, preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. May kadugtong pa yun eh. Hindi tayo uutusan ng Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng kapangyarihan. Ang kasunod nun, sabi nga, humayo kayo, ipangarang ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino masampalataya at mabautismo ay maliligtas, ang hindi sasampalataya parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito. And signs
will follow after them that believe. Ano yung mga signs na yon? You will lay hand on the sick, and the sick will recover. You will drive out demons in the name of Jesus. Alam nyo, naalala ko po, nung bago pala ako mananampalataya, yung pagpapalayas ng demonyo, ilang beses po nakakita niyan. In our church, when we were just, a one-week Christian, I have experienced na merong isang inalihan ng, hindi naman napapasok ng demonyo talaga ang tunay na Kristiyano. Ano lang yan, na-demonize. Biglang bumagsak. Pagkatapos tarak yung mata. You know what I mean? Anong sabi ng pastor namin? Let us sing. Kumanta lang kami, lumayas yung demonyo eh. Ngayon, wow, pinatungan mo na ng kamay, pinalayas, una ng pinalayas, yung masamang espiritu, lumayas ka! Hindi makalayas yung espiritu. Ano lumayas? Yung tao. We have the power from on high. Diba? Acts 1:8, sabi ng Panginoon, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and ye shall be what? My witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kahit dito sa Qatar, you are witnesses. You know the original meaning of witness? The word is martus. Doon po kinuha yung salitang martyrs. You are the martyrs of Christ. Amen? Hallelujah. Glory to God. Huwag tayong matakot na isirang gospel. Hallelujah. Punta ho tayo sa pangatlo, the second power na binigay sa church. Victory in the fight against darkness. Matthew 16:18. Binigay sa atin yung kapangyarihan yan. Church, we will not be defeated. Ano mo sabi ni Lord? You are not just conquerors. We are more than conquerors in Christ. Ano ba sabi ng Panginoon? Philippians 4:13. Mahilig tayo sa 4:19 lang eh. Alam natin yung Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Bumaba muna tayo doon. Dadaanan muna natin yung verse 13. It said, I can do all things through what? Through Christ, who strengthens me. Without the strength of Christ, we can do anything. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. The church, you are undefeated. We've been given the power. Sabi po doon sa verse 19. This is one of my favorite verse. Behold, I have given you power and authority to tread on serpents and scorpions and all over the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Nothing will harm you. We have been given the power and authority, my brothers and sisters. Anong kasaysayan po niyan? We're just like a sleeping giant. You have the power, but you are not using. Anything that you don't use, you lose. Hello? Purihin ng Panginoon. Ano ang bagay na hindi mo ginagamit? Sayang yan. Amen? Hallelujah. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos. We've been given gifts by God. Maraming gifts. Diba? 9 gifts? Ang dami. Gifts of healing, prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, miracles, and so on and so forth. So many gifts. And I believe God has given you those gifts. Use that gifts for the glory of God. Amen? Because that is power. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Do not be afraid of spiritual warfare. Alam nyo, sa amin sa Laguna, ang dami ho diyang Sino po taga Laguna dito? Illustration dyan. Okay. Maganda yung Laguna eh. Pasensya na kayo. May kasabihan kami dun eh. Sa amin lang yun. Kanya-kanya lang tayo. Pag Laguna, pag taga Laguna ka, laging una. Ang tanong saan?
Laguna, laging una. Alam nyo, I have experience na minsan po, I was having a Bible study in one of the barangay. You know, San Pablo City has 80 barangays. One of the barangay, may Bible study ako doon. Habang nag-Bible study ako doon, merong isang matanda. There is an old woman whose name was Nanay Felisa. And this old woman was known during the World War, the Japanese War, na matanda na siya. She has an amulet. You know that? Ano ang tawag doon sa Tagalog? Agimat. Parang si Kapitan. Kilala ho ito. Si Nanay Felisa. And she came when I'm having my Bible study. And he said, she told me, you know, Pastor, if I want you to be invisible, you will be invisible now. Oh, sabi sa akin ng matanda, kilala po yun. Ang kanyang agimat, ang kanyang anting-anting is yung tinatawag ko sa Tagalog, tagabulag. Magiging invisible siya. Sinabihan pa naman ako, alam mo, kung gusto mo, Pastor, gayon din, mawawala ka. Sino ba naman hindi matatakot nun? Hindi ko pinahalata ang takot ko. And I told her, in the name of Jesus Christ, yung kapangyarihan mo, kung sino man yan, Nanay Felisa, walang tama yan at hindi makakapanaig yan sa kapangyarihan ng aking Panginoong Jesucristo. Naglabas yung matanda, Pastor, ng black book. Ang sabi ng mga taga roon, yun yung may mga litanya, may mga dasal na mga anting-anting. At ang sabi ng marami, pag binuksan daw yon, aangat ka sa lupa. Ganon daw yung kapangyarihan. Pero sabi ko, wala na, labanan na to eh. Power encounter ito eh. At sabi ko, Lord, wag mo akong ipapahiya. Sabi ko doon sa matanda, give me your book. Kung papayag ka, I will burn that in the power of my God, Jesus Christ. Yung matanda, kampante, hindi masusunog eh. So I prayed, Lord, huwag mo pabayaan na mapahiya ang iyong anak. Ipakita mo ang kapangyarihan mo, Lord. So, humingi ako ng posporo. Hingi po ng posporo. Binigyan ako. Kampante yung matanda. Yung kapangyarihan niya, mas mananaig eh. Kumuha na ako, mga 5. Dinamihan ko na. Pagkiskis kong gano'n, nagliyab na. Nabuksan yung libro. Itinaw kong ganyan, bumukas. Sinilabang ko. Nasunog! Palakpakan yung mga ano! At yung matanda na yun ang ginamit doon sa barangay. Maraming tumanggap kay Lord. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. There is power. At hindi tayo pababayaan ng Diyos na humayo na walang kapangyarihan. Amen? So do not be afraid with spiritual warfare. One time, yung Max's Restaurant, bago pa lang doon sa amin. Yung kaibigan kong pastor, hindi ko sasabihin yung denomination niya, hindi sila naniniwala doon sa gift ng pagpapalayas ng demonyo. And he called me one time. And he told me, Pastor, di ba, do you know how to cast out demons? Yes, Pastor. Kasi sila hindi nila tinatanggap yon. So, nagpunta po kami doon, sinama ko yung mga pastor, sabi ko, mag-pray muna tayo kasi may laban. May warfare dito. May labanan, spiritual. Pagpunta ko doon namin, sabi ko, mag-praise and worship tayo doon sa labas ng Max's Restaurant. Tapos, sabi ko doon sa mga kapatid doon, isipin mo, there are sightings na white lady nagpapakita. And then yung, sabi po nung marami doon, yung makinilya, wala pang ano nun eh, makinilya, the typewriter, nagmamakinilya mag-isa. At yung CR, nagpa-flash yung bowl. So natatakot ang mga customer. Pati yung mga tao doon. So we prayed for it. Pinalayas namin yung mga espiritu. While we are praising the Lord, somebody got a message from the Lord na meron dong babae na pinatay noong panahon ng Hapon. But we believe, hindi yun yung babaeng yun. That is what we call familiar spirit na nagpapakita.
Spiritual warfare, ganun po yun eh. Kaya niyang gayahin yung mukha ng namatay mong nanay, maniniwala ka naman. Pinalayas ho namin sa biyaya ng Diyos, nagtagumpay ang Panginoon. Wala na pong nagpakita ng masamang espiritu doon, up to now. Kasi kung hindi, if not, the Maxis Restaurant in San Pablo City will not continue. Pero ngayon po, lakas pa nga ng benta. Palakpakan natin si Lord. There is power that has been given to us as a church. Hallelujah. Do not be afraid. We have power from Christ. Amen? Now, the church is not a hideout. Okay? The church is not a hideout, but we are soldiers of God. Hindi soldier of fortune. Soldiers of God who are ready to fight the works of the enemy. Handa ba kayo dyan? Amen? Alam nyo, minsan po, nagtatanong ako kay Lord, Lord, I've been through many places, many countries, ba't ang yayaman nila, pero hindi naman sila born again? Lord, bakit po kaya ganun? You know, bakit ang Pilipinas, naniniwala ho tayo that the Philippines is a rich country. Meron man tayong langis eh. Kailang pinagtatakan ko, ba't hindi dinidevelop ito, hindi. Sa atin ho yung pinakamatindi, yung deuterium in Surigao. Na isang patak lang yun, napakaano po yun, yung parang gasolina po ng ano yan, ng airplane, ng jet. Napakayaman natin. Pero bakit? Kasi anak, ang dami pa rin sumasamba sa Diyos-Diyosan, idolatry. Many people are, worshiping idols. Maraming naniniwala sa kung ano-anong mga bagay na hindi naman sa Diyos. And the corruption. Sabi ko, Lord, nagpe-pray naman po kami. Araw at gabi, napakarami. There are many, even you. We're praying for the Philippines. Amen? Pero ako'y naniniwala. I believe na one day, uunlad din ng Pilipinas. Kaya lang, sana, maranasan natin. Pero kung ang mauna ay rapture, hindi na natin maranasan. Hallelujah. Amen? Now, pangapat po, the third power, the keys of the kingdom. Tayo po'y binigyan ng mga susi, sabi ng Panginoon, and I will give you the keys of heaven. What you ever bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed. Loose on earth will be loosed in heaven. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Two functions of the church, binding and loosing. Ano ibig sabihin ng bind? Talian, gapusin, prohibit, to hinder or correct. Yan po ibig sabihin ng bind. Amen? Loose means kalagan, allow, declare, or release. That's why, ang church, may kapangyarihan ho tayo sa doctrinal issue, doctrinal authority. The church has the right to teach what is right and correct what is wrong. Ayun mga kapatid, na mga miyembro po ng church na ito, huwag kayong magalit pag kinurek po kayo ni pastor. Tumahimik na po. Do you remember when the Lord Jesus Christ rebuked Peter? Sinabi ni Jesus, "Get thee behind me, Satan." Oh, kung ikaw ay sabihin ni pastor, araw ng Friday, worship. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Siguro the following Friday, hindi ka na-attend. Sinabihan ako ni pastor, ako daw yung demonyo. Hindi ikaw yung demonyo, yung nandoon, na kumukubabaw sa'yo. Hallelujah. Naintindihan ho natin? Doctrinal authority. Wag ho, sinasabihan ko po ang mga miyembro po ng church, wag kayong basta maniwala kung kani-kanino nagpipreach sa telebisyon. Mahalin niyo pastor niyo. Kasi nang kilala niyo. Minsan po, may miyembro po, bakit ka hindi umaten? Pastor, kahit na hindi man ako umaten po ako. Kasi nanonood ako ng preaching ni pastor. Sabi ko, ganon. Kilala mo ba yung nagsasalita? Hindi po. Kinakamayan ka ba niyan? Dinadalaw ka ba niyan pag may sakit ka? Hindi po.
Bakit siyang minamahal mo? Tahimik kayo. Hallelujah. Wag ho kayo maniwala sa mga kung ano-anong mga, there are many false teachers now. Sinabi ni Lord yan. In the end times, many false teachers will come. Magdadala ng mga malinturo. Meron po doon sa church, no? Pastor, nag-apply sa amin. Pastor Wilmore. Siniyasat ko yung turo niya, yung doctrinal, niya. Alam mo kung sabi niya? Yung daw dugo ni Maria ay dugo ni Kristo. Ay, sabi ko, umalis ka. Pasensya ka na, hindi kita tatanggapin dito. Tapos isa pang paniwala niya, Romans 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik, kayong mga iglesia ni Kristo. Abay, ginawa niyang literal, kaya pala, siya, hinahalikan yung mga miyembrong babae. Ay, sabi ko, pastor, parang gusto kong sabihin, hindi ka pastor impostor ka Bakit mo babalik na rin? You're twisting the word of God. Hindi po ganun yun. Dito sa Middle East, lalaki sa lalaki nagbebeso-beso. Di ba? Yung babae, bawal dito. Ba sa kanilang church? Aba, ay talagang nagyayakapan. Babae sa lalaki. Hindi ko po tinanggap yung pastor na yun. Ano pa turo niya? Pastor, I do not go to Bible school. Why? Because the Holy Spirit is directly teaching me. He is my teacher. Ganun. Hindi ko po tinanggap. Kasi yung dala ng doktrina, mali. Meron pa ho, there is one time, may lumipat sa amin na pastor. Sabi ko, pastor, bakit gusto mo lumipat dito? Kasi pastor, mali po yung turo nung nandun sa kabila. Bakit? Ano ba turo? Kasi pastor, sa kanila po, hindi ka na dapat you don't have to pray, forgive me Lord for I have sinned. Sabi ko, bakit? What is the essence of 1 John 1:9? That if you confess your sin, He is just faithful and, di ba? Faithful and just to forgive your sins. Kasi sa kanila, bawal daw po yung manalangin ka ng, Panginoon, patawarin mo po ako, nagkasala ko. Kasi daw, ang paniniwala nila, yung ating kasalanan. Jesus paid it all. Your past sins, your present sins, and your future sins are already paid. Yes, totoo yun. Pero sabi ni Lord, work out your own salvation with fear and trembling. Ang paniniwala nila, basta ligtas ka, na minsan, ligtas ka na magpakailanman. Oh, come on. Madadaya ho tayo. Yung mga turo nila na ibang klaseng grace. Ano ba tawag doon sa grace nila? Hyper grace or something like that. Sabi ko grace is grace. There is no hyper grace. Grace is enough. And inside of grace, there is, tawag dito, there is discipline. Ay kasi sa kanila, yung grace, kahit outwardly nagkakasala, okay lang, sige, pasok kayo, para makarami lang ng attendance sa church. Hindi nire-rebuke ng pastor. Ha? Hello? Naintindihan mo natin? Yung kabanalan po dapat sa church nakikita. Alam nyo, may miyembro po akong bakla tomboy. Tinatanggap ko. Pero pinagsabihan ko sila. Alam nyo ba na huwag kayong magagalit? Laging ganun. Don't get angry with me. Yung mga lesbian at saka mga hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos, mga bakla. Hello? Naalala ko po nung matagal ng panahon, may seminar kami sa Baguio. 200 na pastor. Sumigaw yung speaker namin. Close your eyes, everybody, close your eyes. So we close our eyes. Sabi niya, maraming mga baklang pastor dito. Hindi kami makaano. We do not open our eyes. And then, mapapansin ko, mayroong parang hangin na dumadaan. And then sabi nung magpunta kayo lahat dito, mga pastor na bakla. Okay, open your eyes. Pagmulat ng mata namin,
sa rekwang mga bakla ang nandun sa harap na pastor. Sabi nung speaker namin, magsisi kayo! Hindi kayo maliligtas. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Tahimik kayo. Alam niyo po, may kwento po ako sa inyo. Gusto niyo bang kwento? Baka naman tumagal ako dito. Huwag naman sana. Ako po yung sakristan. I was a sakristan before. And one day, the priest told me, you sleep here. 3 ho kaming membro ng Knights of the Altar. Ang tawag sa amin mga kabataan. Nagsisilbi sa misa. Sabi ni Father, dito na kayo matulog. Sabi ko naman, Father, pasensya na po kayo dahil may batas po ang tatay ko na sama-sama kami sa bahay pag oras ng gabi. O sige, okay. Yung 2 kong kasama doon natulog. Kinabukasan, sabi nila, alam mo, Reggie, mabuti hindi ka dito natulog. Bakit? Minolestya kami ni Father. Yung palang Father, Mother. Iba ding klase. Hindi po ito pagbibiro. Almost 65% ng mga pare, alam ko po yan. Bading. Marami pong mga madre, lesbian. Mahal natin sila. Pero i-share din natin ang gospel sa kanila. Malay mo, yung bading, maging badong. Meron po ganyan. Hallelujah. So, not what the culture wants, but what the Bible says. Dapat to, kung ano yung Biblia, sola scriptura. Kung ano lang yung sinasabi ng Bible, yun ang paniwalaan natin. Huwag kayong maniwala sa mga preachers na kung ano-ano lang mga sinasabi. Wala sa Bible. Amen? Disciplinary authority. Ang church po, nagdidisiplina. Alam niyo, one time, meron pong pastor ako, 8 araw pa lang ikinasal. Nagkita sila nung dating girlfriend. Abay, hiniwalayan yung asawa, 8 araw pa lang. Pinuntahan ko siya sa bahay ko. I go to his house, speak to him bluntly. Sabi ko, kasi nagsumbong po sa akin yung asawa eh. Inaanak ko sa kasal. Sipin mo, 8 days. After the wedding, naghiwalay. Dahil may ibang babae. Napakatahimik yata dito. Ha? Nireview ko. Kami lang. Sabi ko, 6 na taong kayong magkatipan, pagkatapos, nung makasal kayo, 8 araw lang, hiniwalayan mo. Tinanggal ko po sa pagpapastor. Tinanggal ko. Simula ngayon, hindi ka na magpapastor. Pero inalagaan ko pa rin. Aalagaan pa rin kita. Kukumustahin kita. Kung ano nanlagay mo. Ang church po, nagdidisiplina tayo. Ang church na hindi marunong magdisiplina, alam nyo po, mabubuwag lang yan. Pagbibigyan natin ho yung mga kapritsyo at mga kasalanan ho ng mga miyembro. Amen? Pero rebuke with love naman. Matthew 18:15-18, the church has the right to correct a fellow believer who has sinned. Pero rebuke with love and humility. Amen po? The church discipline itself. Matthew 18:15. So, basahin na lang yun. Now, not everything that is popular is right. Hindi pwede yung uso-uso. Hello? Especially you youth. Minsan, nandun ako sa Australia. Glory to God. Naimbitahan po ako sa Australia. Hillsong. Sino pong nakapunta na sa Hillsong? Naka-attend. Umattend ako. Libre. Pamasahe ko libre. Inanyayahan po ako doon. Pag-attend ko, yung pastor nagpipreach. May hikaw dito. Yung yung pantalo niya, ganun. Tas, may tattoo pa. Sabi ko, wow. Anong klase ito? Hindi po nagtagalan yung nangyari. Kawawa.
Yung Hillsong ngayon, bumagsak eh. Si Brian Houston. Alam niyo na, nagkasala po. Sana makabangon. Ha? Napaka-popular ng church na yan, Hillsong. Wow, ang gaganda ng kanta nila, pero yung mga kanta nila nung una, hindi na maganda yung mga lyrics. Sino ba yung kilalang tagapagpawit ng Hillsong, di ba? Si Darlene Sheik. Wow. Alam niyo si Darlene Sheik, nagkaroon po siya ng breast cancer. Humiwalay po siya doon sa church niya at siya po yung nagtayo ng church. Hallelujah. So, ang church po dapat dinidisiplina. No? If the Bible says it's wrong, it's wrong. Hindi ho natin pwedeng yung puti gawing itim yan na ano. Marami pang iba na mag-ingat ho tayo. Ang sabi ng Lord, be ye holy for I am holy. Hallelujah. Yung mga huli, hindi holy yan. Yung huling dumating lagi, pambihira, 8 o'clock ang praise and worship. Hallelujah. Ay, pinagsasabihan ko yung mga pastor ko. Ano ba kayo? Membro kayo ng PAL? Pastor, ano yung PAL? Pastor always late? Wow naman. Hindi ho dapat ganyan. Ang pastor dapat nakikita kung ano yung pinapangaral niya. We must walk our talk. Pasensya na po kayo. Panahon ko ito. Kung tamaan kayo, di pasensya na po. The church is the guardian of the truth. Tayo po yung tagapangalaga ng katotohanan. Eh sa buhay pa lang ho natin. No? You know, the people outside, they are not reading the Bible. They are reading your life. Hello? Hallelujah. Kaya kailangan po nakikita yung salita ng Diyos. Hindi po binabasa lang ho natin. And then we go to the fourth power. The power of the Holy Spirit. Acts 1:8. Di ba sinabi ko sa inyo? Dadating ang banal na Espiritu at tatanggap kayo ng kapangyarihan. I believe you have received it already. Amen? The church is not a human organization. It is a spiritual body. Now, the Holy Spirit gives strength. He gives spiritual gifts. Ang dami yung gifts ng Holy Spirit. Diskubrihin ninyo. Eh, bakit ba yung sa gifts, lagi nang sa applyan, pag nag-a-apply, anong gusto mong ministry? Pastor, sa music po ako, music. Patingin nga ng boses mo. Ay, wag na yan. Wag na, inay, wag na. Sorry. Eh, ang boses mo, para piyagak ng manok sa madaling araw eh. Wag na lang. Doon ka na lang anak sa prayer. Ay, ayoko po. Ba't ganun? Masikat ba yung mga nasa music ministry? Alam mo kung ano ibigay sa'yo ni Lord, pasalamatan mo, may binigay sa'yo. Gamitin mo. Pag sinabi ni Lord, sa prayer ka, intercessors ka, di ba? Gawin mo na mabuti. Binigyan tayo ng authority ni Lord, gamitin ho natin. The Holy Spirit gives discernment. Sabi ng asawa ko, ang lakas ang discernment ng asawa ko. Daddy, sabi niya, ilang beses yun napatunayan? Huwag kang masyadong magtiwala dyan, mukhang utangan ka ng pera niyan. Ay, totoo nga! Ang galing ng discernment ng asawa ko. Ilang beses nangyari yun? So, you know, the Holy Spirit is giving us the discerning of the Spirit. Let us test if the spirit of a man is from the Lord or not. Amen? Kasi po, maraming pumupunta sa church dahil tingin sa atin talaga, mayaman. Yung pala, uutangan ka lang. Wala dito noon. Baka dun sa iba. The Holy Spirit gives direction. Diba? Acts 13 ito, hindi Acts 12. Diba ang Holy Spirit ang nag-direct si Pablo at si Barnabas para humayo? You know, the Holy Spirit is the director of mission. Hallelujah. Mapalad ho kayo dito, no? Naalala ko po, pagdating ko sa Pilipinas, meron po kaming mission conference at lahat po ng atin doon, iniimbitahan ho namin papunta ng Thailand. May ministry po tayo sa Thailand. Nandun po yung ating kapatiran.
He is also a pastor and bishop pa nga po. Pagka mapunta kayo ng Thailand, pwede kayo naming isama. You know, sa Thailand, tanungin mo sa isang Thailander, do you know Jesus Christ? Is that a food? Hindi nila kilala si Jesus. Kasi mga ano doon, mga Buddhist. Oh, hallelujah. So, kailangan po makinig tayo sa Holy Spirit. As church, ang Holy Spirit ang pakinggan natin. If you want the church to succeed and be powerful, don't rely on the program. Rely on the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Victory is not in the strength or intelligence of people, but in the flow of the power of the Holy Spirit. Ang sabi po ng Zechariah 4:6, for it is not by might, nor by power, but by the Holy Spirit, saith the Lord. Amen? Totoo po ang Holy Spirit. Hallelujah. So, maikli lang po ito. Baka mamaya, tingin nyo sa akin ay kanin at ulam na. Now, we are the church of God, my brothers and sisters. We are not based on a building, not on program, not on talent or ability. We have been given the power and authority to continue the mission of Christ, the authority to preach and implement the power of the Lord, the power to forbid and enforce, the power to cast out an evil spirit. Let us be strong and stand and implement the will of the Lord. What is His will? His will is His word. Hindi yung magbabago yun. Kung ano yung will ni Lord, yun ang salita niya. Amen? We will not be defeated. Ulitin ko po, hindi tayo matatalo sa labanang ito. Lagi tayong panalo. Sabihin mo sa katabi mo, you are always a winner. Kung apelyido mo, lalo na kung ang apelyido mo manalo, wala kang katalo-talo. Meron ba ditong apelyido ganun? We will not be defeated because the foundation we have is the Lord God Almighty. My brothers and sisters, dito po ako magtatapos. Hindi po ako magtatagal. Wala po ako sakit. Ang ibig ko lang po sabihin ay ayoko pong mahaba po ito. Actually, mahaba na nga po yun. Ang akin lang pong dapat maintindihan ho natin, may kapangyarihang gagamitin mo as a church. God has given you the keys of the kingdom. Ang sandigan natin, napakatibay, hindi magigiba. Walang iba kundi ang Panginoon. Sabi nga, magpakatibay tayo sa Panginoon. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life because Jesus Christ is coming soon. Amen? Yun lamang po. God bless you.